Gandang araw po, Doc Willie Ong ito. Meron akong special video na I think kailangan ng maraming magulang sa Pilipinas. Ang topic natin, problema sa anak, ano payo sa mga magulang. Okay? Alam nyo, sobrang hirap talaga maging magulang ngayon. Hindi pa kayo naging magulang, hindi nyo ito ma-experience. Pero sobrang hirap, lalo na kung may anak kang lumalaki, tapos may problema, maraming klaseng problema. Nagre-rebelde, o nagagalit, o ibang ugali, o nakikipag-away, naglalayas, nadidepress, at marami pang ibang klaseng problema na grabe. Okay? So, alam kong maraming magulang hirap na, hindi na alam anong gagawin, kaya pakinggan nyo yung mga payo natin. Ni-research ko to base sa aking experience sa mga kaibigan ko, tsaka ito rin yung mga tips ng mga psychologists sa buong mundo. Number 1, mahirap talaga magpalaki ng bata. Siguro dati, ngayon, baka mas mahirap ngayon, pero wala tayong magagawa eh. Kailangan natin pagdaanan to kahit magulang. Number 1, bakit nagbabago ang ugali ng mga teenagers? Okay? Dati, pag bata, maliit pa, hanggang 10, 12 years old, kahit yakapin mo, kahit patulugin mo sa kwarto mo, lahat pwede, di ba? Pero pagdating ng teenagers, nagbabago ugali nila. Maglalak na yan, magagalit na yan, maninigaw na yan. Unang-una, ang utak ng mga bata, hindi pareho sa utak ng matanda. Ang utak natin kasi, pag bata, kahit malaki sila, matangkad sila, mas matangkad pa sila sa'yo, hindi pa fully form yung utak eh. Kahit kayo naman ng bata kayo, di ba? Parang may tabingi konti, may topax, hindi pa kasi fully formed. Nagiging fully formed ang brain natin emotionally, morally, pag mga 25 years old. Doon talaga na-form yung utak natin. At yung mga bata, ang gumagana sa pagdesisyon nila yung amygdala. May isang organ yan sa utak. Yung amygdala, more on emotional eh. Pero tayong matatanda na iba na ginagamit natin itong frontal cortex na sa mas maingat na tayo, mas nagde-decide tayo. Pero yung mga bata, emotional sila. And next, mataas ang hormones ng mga bata. Iba yung labas ng hormones nila. Bata pa kasi sila eh. Kaya mas risk taker sila. Sabihin, mas gusto nila risky, talagang nagdadrive ng mabilis, kahit delikado, kahit mamatay, sugod pa rin sila. Paano risk taker eh? Malakas yung emotion nila. So, iba talaga teenager. Kahit kayo, di ba, teenager, hirap talaga, tigas ng ulo, di ba? So, kasali yon physically, meron talaga nagbabago. And nagbabago din yung ugali nila. At isa pa, may pag-aaral, yung mga bata, hindi daw nila ganang mabasa yung mukha ng matatanda, yung emotion. Kaya yung bata, pag tinignan nila yung magulang hindi naman galit, mabait naman, mahal sila, pero ang basa nila minsan, galit magulang ko, mainit ulo niya. Iba sila magbasa ng mukha. So, nagkakamali sila pag-read ng emotions dahil bata pa sila eh. May pag-aaral yan. Ano nagiging problema ng maraming kabataan, I think milyon-milyon sa buong mundo, sa Pilipinas, anxiety, nervyos, marami na didepress, merong suicidal, nakatakot yan. Meron nag-aabuso, abuso sa alak, may abuso sa droga, mababa yung self-esteem, mababa yung confidence nila sa sarili nila. At reckless yung mga ginagawa. Sabihin, bata pa kasi reckless eh. At yung iba na addict sa video games. So, marami ring mga addiction sa mobile phone, video games. Doon na lang inuubos yung oras dahil dito nasisira yung buhay nila. Ngayon, itong ugali ng bata, merong mga normal na ugaling pangre-rebelde na nangyayari sa lahat, merong lumalampas sa normal. Ibig sabihin, hindi na normal. Yung mga normal, yun talaga yung gusto lang mag-isa, gusto manahimik, may sariling buhay, normal yon. Minsan nagkagalit, nakikipagtalo sa magulang, minsan nagdadabog, normal pa rin yon. Minsan tumikim ng alak, sumubok manigarilyo, o kahit yung droga, nag-try dahil sa kaibigan nila pinilit yung, pero ayaw naman nila ituloy. So, normal yung mag-experiment. Hanggang doon yung normal natin. Ano yung lalampas sa normal? Lalampas sa normal yung na-addict na talaga. O talagang nagwawala na, nambabato na, o baka medyo sasaktan na yung mga kamag-anak. So,
merong lampas sa normal. Hindi na nag-aaral o naglalayas na. So, medyo lampas na yun sa normal pag ganun na umabot. Okay? So, pag habang normal pa yung ugali, hayaan nyo lang muna. Ano gagawin? Ang short answer, pinakamadali, maganda may therapist. Therapist is psychologist, kaya lang medyo mahal. Mas maganda kung malala, psychiatrist, kaya lang medyo mahal. Okay, magkano? Pinakamura, 1,000. May 1,000, 2,000, 3,000 consult. Mahal eh. Kaya nga tinuturo ko na lang sa inyo dito para makalibre tayo. So, yung mga walang pera, ito na lang, pakinggan nyo, ha? So, yan. May normal, may lampas sa normal. I'm sure mga nakikinig sa inyo ngayon, lampas sa normal yung ugali ng mga bata. Medyo iba kasi ang millennial ngayon eh. Millennial, yung mga 20 years old and below. Kasi, una-una, tayong matatanda, napabayaan tayo ng magulang, sanay tayo magsarili, di ba, matanda tayo. malungkot ka dyan, maglaro ka mag-isa. Pero yung mga bata kasi ngayon, syempre, meron na tayong kaya, mga matatanda, kahit papano, may konting kaya, nabibigay na natin yung gusto natin sa bata, nabibigay na natin yung pagmamahal. So, medyo iba yung upbringing nila. Nasanay sila na medyo meron silang gamit at gano'n. And yung mga bata kasi ngayon nasanay din sa mga video games, sa Facebook. Maganda yung Facebook. Ang problema sa Facebook lang, nakikita nila na yung kaibigan ko nag-graduate, may magandang gamit, nag-abroad, kakaroon ng inggitan eh. May ano ba? Dati tayo, kahit wala tayong gamit, hindi mo naman nakikita yung gamit nung kapitbahay mo o nung classmate mo. Hindi ka maiinggit. Pero ngayon, nakakainggit, kaya na ano sila mentally. Tsaka napakabilis ngayon ng technology, kaya sagot agad, text agad, kaya ka makakonect agad, kaya ka i-bash agad. So, mas ano sila ngayon, mas stressful. Tayo noon, kung may kaaway ka, bago mo malaman, ilang araw pa muna, matagal pa, chichismis muna dito, chichismis. Matagal umabot sa'yo, hindi ka naman matawagan, telepono pa, wala namang pocket bell noon. So, malayo pa, so mas stressful ang buhay nila. Intindihin natin. Ito ang tip sa magulang, ha? O, isa-isahin natin. Kaya mahaba video ko kasi masalimutong issue. Number 1, para sa magulang, hindi nyo kasalanan. O, parang sarap ng pakiramdam ko. Hindi mo kasalanan kung may nangyari sa anak mo, may ginawa siya, nalakit siya ng iba, nasaktan niya sarili niya, hindi mo kasalanan. Yun na number 1. Talagang may ganyan talaga nangyari. Kahit anong gawin mo, kahit bigay mo lahat ng ari-arian mo, ganun din. Kahit pinagalitan mo, kahit binugbog mo, pareho din kakalabasan. So number 1, hindi mo kasalanan. Kasi pag inisip ng magulang kasalanan nila, gulo lalo. Gulo. Okay, number 1, hindi mo kasalanan. Malinaw yan. Number 2, mag-connect ka pa rin sa bata. Mag-connect ka pa rin sa anak mo. Try mo kausapin, try mo i-text, dapat na doon ka pa rin. So, lahat ng mga bata, kahit gaano kasungit, kasalbahe, kasutil yung bata, kailangan pa rin nila ng pagmamahal, kailangan mapapakita mo may concern ka sa kanila, mahal mo pa rin sila, kahit ganun yung ugali na binabato nila sa'yo. So, tandaan mo, kahit wala sa mukha, kahit tahimik, kahit mukhang plastic, mukhang may dingding, may wall, kailangan pa rin nila ng pagmamahal. Okay? Number 2. Number 3, kailangan bawasan mo ang stress mo, magulang. Kasi syempre nakaka-stress di ba? Daming trabaho, daming pagod ka na, tapos hindi mo alam ano mangyari sa anak mo. Buhay pa ba bukas? Patay na ba bukas? Nandito pa ba? O, di ba? Minsan ganun, umaabot sa ganung level, bawasan mo stress mo. Kasi pag na-stress ka, ito mangyayari. Magagalit ang magulang. Mainis ang magulang. Diba? So, pag nagalit ka, nainis ka, wala kang magagawa eh. Mababanatan mo rin yung, masasabihan mo yung bata eh. Pag sinabihan mo siya, lalo siya magagalit. Lalo siya magagalit, lalo mo sasabihan, di suntukan na kayo. Away na. Tsaka yung ginawa mo 3 years ago, nakalista pa yun. Kasalanan ni Mami dahil pinagalitan ako ng isang araw, nasaktan ako, hindi ko na makalimutan habang buhay na ako magagalit, di ba? Ganun eh. Ganun ngayon. Eh tayo, baka ganun rin naman tayo. Spoiled eh.
Okay? Si Doc spoiled dati. Naging ganito. Anyway, number 4, huwag galit ka. Okay, nakalista. Huwag kang magalit, makipag-usap ka pa rin sa bata, at nakasulat ko dito, sinulat ko nga dito, ilagay mo lahat ng powers mo. Labas mo lahat ng kakayahan mo, patience mo, para kausapin ng mahinahon yung bata. Diba? Napakahirap. Siyempre, inis na inis ka na eh. Magulang ka, wala namang kasalanan sa'yo eh. Ba't ganyan ugali mo? Pero wala kang choice eh. Tiis. Okay? Sabihin ko ulit, tiis. Kayong mga magulang, tiis tayo. Kahit lagi kayong open, laging tiis, at huwag maninisi. Huwag magsisisi. Don't put the blame na kasalanan mo kasi, kasalanan mo, naglasing ka, kita mo, na-collapse ka. O kita mo, na-rape ka tuloy. O, umaabot sa ganung level. Rape, nasaktan, may namatay. Oo, ganun ka lala na. O, kasalanan mo, hindi ka pumasok ng 3 taon. O, nagtago ka lang, nagkunwari ka lang pumapasok. O, lahat yan, ang daming problema ngayon. So, wag na manisi. Tapos na, open lang, pagmamahal lang, open contact. Kasi pag nawala yung contact, eh doon talaga mahirap. Mamaya ano pag gawin eh, 'di ba? Sumama na sa mamaya magkulong na lang sa kwarto kung anong gawin. Maraming ganyan ngayon yung bata. Oo, marami. Mataas ang suicide rate ngayon, nakakatakot. Bilang doktor, sa doktor may emergency din eh. Ako cardiologist, emergency ko heart attack, may namamatay. Pero sa psychiatrist may malaking emergency. Ang psychiatrist, ang emergency nila baka magpakamatay yung tao. Life din yun eh. Baka magkamali sila eh. So, dapat maingat tayo. Laging open. Open lang. Tawag lang. Kahit mahal. And dito nila. 1, 2, 3, 4, 5. Number, ano na ba ako? Basta, yung next ay dapat maghanap kayo ng common ground. Ito yung mga magagandang payo. Kayo at anak nyo, maghanap kayo ng common ground. Yung bagay na gusto nyo pag-usapan. Yung merong ibang bagay pwede kayo pag-usapan eh. Like sa mga lalaki, sports. Mag-usap kayo ng sports. Kung basketball, football, volleyball, ayun yung gusto ni tatay. Yun din gusto ng bata. Yun na pag-usapan nyo. Gusto nyo maglaro, okay din yan. Sa mga babae, gusto nyo mag-chismis, magkwento. Mga babae, gusto nyo magluto, mag-outing. Kung saan happy yung bata, na happy ka rin, doon kayo mag-bonding. Mahilig kayo magbasa ng comics, mahilig kayo maglaro ng games, okay rin naman. Mahilig kayo, kung ano yung pareho ninyo, yun ang pilitin ninyo. Mag-bonding. Okay? Pero pagdating sa usapan talaga natin sa aral, bakit siya laging lagpak, bagsak, red marks, eh, wag nyo muna pag-usapan eh, mag-aaway kayo eh. Diba? May ibang issue siya. Pero yung mga gusto niya, baka magaling naman siya sa sports, gusto mo rin sports, doon na kayo mag-bonding. Diba? At least may bonding kayo. Next, sa mga magulang, lahat ng mga ginagawa nyo, kailangan may schedule pa rin, may limit pa rin. O, try nyo pa rin mag-limit. Sabihin, pagdating ng oras ng pagkain, kung papayag, eh dito pa rin magkasama. Oras ng tulog, tulog pa rin sa schedule. Oras na limit ng pag-uwi, eh dapat may limit. Kaya alas 11, alas 12, laging may limit pa rin. Alam ko mahirap yun, marami hindi papayag na bata. Pero basta try mo pa rin. Basta ganito wala lampasan dito. Hindi ka pwede lumampas ng ganitong oras. Hindi ka pwede maglasing. O hindi ka pwede mag-overnight kasama yung girlfriend o boyfriend mo. Yung mga ganun ba, dapat may limit. Okay? Konting tigas at walang galit, walang ganti. Yung magulang kasi minsan hindi na makatiis eh. Kung hindi ka matiis, malabas mo lahat. Naku, kung nalabas mo lahat ng galit mo, namura mo yung bata. Tapos hindi ka na rin anyway, kung namura mo na, nagsuntukan na kayo, di try pa rin ulit i-repair. Okay? And next, ay expect ng magulang na marireject kayo. Okay? Expect nyo na walang effect, wala pansin, baliwala, kahit anong luto ka ng 3 oras sa pagkain, bigay mo yung pagkain, di lang papansinin. Maghanda ka na napakatagal, na nagtahi ka ng baro, tinapon lang. Expect mo ma-reject ka. Okay? Expect mo ma-reject. Para wala samaan ng loob. And bigyan mo yung bata ng space. Sabi ng space, pwede siya magkulong. Pwede siya mag-sarili. Huwag mo masyado guluhin sa kwarto. Huwag mo masyado sugurin sa kwarto. Give space para makaisip-isip siya. And last tip sa mga magulang ay
lilipas din yan. Everything will pass. Kaya naman sinabi ng magaling na philosopher, kahit anong problema, this too shall pass. So, everything will pass. Diba, lilipas din yan. Pag tumanda yan, matatapos din ang problema. Konting tiyaga. Okay? So, ito yung mga tips sa magulang, ha? Hindi ko na ulitin. Panoorin nyo lang yung video. Hindi mo kasalanan. Mag-connect sa bata. Laging open. Find common ground. Expect na ma-reject. Give space sa bata. And lilipas din yan. Ano naman ang red flags? Ibig sabihin ng red flags, delikado. Sabihin, may risk. Pag lumampas sa red flag, wala tayong magagawa. Kailangan medyo strong kayo. Ang red flag ay kung violente. Kumuha ng kutsilyo, kumuha ng ganyan, medyo violente na. So, pwede, pag sa teacher, sa school, bata pa, pwedeng guidance counselor. Pero kung may risk sa buhay mo, tatawag tayo ng police. Walang choice. So, hindi mo na maipapaya, pero parang may police din, may protection. Basta hingi kayo ng tulong. Lalo na sa mga single parent, hingi kayo ng tulong. Hingi kayo tulong sa kaibigan, sa pastor, sa pare, sa guidance, kung sino man, kung may mga NGOs, hingi tayo ng tulong. Kasi hindi nyo kaya mag-isa Kaya kung umabot sa violence, let's say, may depresya talaga, baka may depresya sa pag-iisip. So, kailangan merong police protection. Diba? Merong ganun din. And last, ang tips natin para sa mga bata, kung may nakikinig na bata, pati sa mga magulang, ay maganda rin para mawala yung galit ng mga bata. Mag-exercise sila. So, kung may mga bata nakikinig din sa atin, exercise lang. Doon mo labas yung inis mo. Mag-jogging ka ng 5 kilometro, takbo mo, pag napagod ka, plastado ka na. Wala ka ng chance mag-isip-isip ng kung ano. Nalabas mo na yung energy mo. Exercise mo, idaan mo sa healthy foods, masustansyang pagkain, piliin mo yung pinaka-healthy, ayusin mo kung anong minsan ganun mag-focus ka, matulog ng mahaba, napakahalaga, at usap-usap lang. Pwede ka makipag-usap sa mga kaibigan mo to get more support. So, daan mo sa exercise, healthy na pagkain, healthy na gawain, gawa ka ng video, ng vlog, mag-usap-usap, suporta sa pamilya. Yan na sa mga single parents. At sa mga single parents, last tip na lang, huwag kalimutan ang ibang anak. Okay? Huwag kalimutan ng ibang anak kasi mamaya nag-focus ka dito sa isang problemado, lahat na ng oras mo nandun, sasama naman loob ng iba. Yung iba naman na magloloko. Diba? So, huwag din kalimutan si Mr. o si Mrs. Diba? Alam ko, sacrifice na, wala na kayong love life, tiniis nyo na, nag-away na kayo ng asawa nyo. Kasi mahal mo yung anak mo Finokus mo dito, nakalimutan mo si Mr. Naghiwalay pa kayo. Diba? Naghanap pa ng ibang partner. Lalong magulo. So, kahit mahirap, focus sa bata, pero huwag kalimutan ng iba. At finally, lilipas din yan. Okay? Pasensya na, napahaba tong video, pero mahaba ang topic, napakahirap. Na-experience ko to, napakahirap. Talaga pray lang, dasal lang. Dasal lang kahit anong mangyari, God's will. Kahit anong mangyari, kahit maging violent, umakyat, lumubog, pero nakita ko yung sa akin, minsan may purpose Bakit nagkakaroon ng family problem? Merong magandang pupuntahan. Gawin mo pa rin positibo. Baka dito kayo magmahalan, dito kayo magbanding. Huwag nalampasan nyo ito, mas magiging malakas kayo bilang pamilya, bilang tao, bilang anak ng Diyos. God bless po.